I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys, shout out sa inyo. Ayan, ang Pangulo talaga naman walang kapaguran. hindi na maawat guys. So, saan ba ito? Distribution of Presidential Assistance to Farmers, Special Fork and Families, July 4, 2024, Liti Convention Complex, Palo, Liti. Agay! Talaga namang diniritso niya mula sa Kalbayog, Samar, dumiritso ng Liti. Ano kaya ang susunod guys? Abangan natin, ano? Abangan nyo si Pangulong Marcos Jr. sa lugar nyo, mga besa. So dahil dito guys, shout out sa mga taga-Liti. Nako, talaga naman grabe. Tuloy-tuloy ang asinso. Nako, pag ganito ang Pangulo, parang sana guys, wag na nating hayaan makawala itong Pangulo na ito. Ibalik natin sa Malacanang. Sayang po ang galing niya, yung talino niya ba, yung mga magagandang paraan at idea. The best, bihira lang ganito guys ang magkaroon ng Pangulo na talagang puro malasakit ang alam, tulong, no? At well, anyway, ako wala akong masabi, speechless ako kay Pangulong Marcos Jr. Ayan, no? Alam mo, mahal naman ng mga taga-Liti yan. So guys, pakinggan nyo uli ang kanyang speech. Siya na mismo ang magsasabi ng kanyang mga proyekto dyan sa Liti. O sa mga nagsasabi walang proyekto sa Liti, sige, pakinggan nyo. And of course, tunghayan natin guys ang pagbibigay niya ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Liti, sa mga taga-Liti. Nakaw! Shout out sa inyo mga Marcos loyalists and supporters, lalo sa mga neutral na sumusuporta sa Pangulo. Hello, hello, hello sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello, hello po sa inyong lahat. Ayan, shout out sa inyo mga bes. Anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay guys, ano? Ako masaya lagi. Ay, basta ako guys, masaya ako Siyempre, yung Pangulo ko hands-on sa trabaho. Di ba, yung mga sekretary niya, ganun din. Aba, selfie pa more. So yun guys, shout out sa inyo at lagi natin in-updates ang mga magagandang programa, ang mga malalaking proyekto ng Marcos Admin dito, mga bes. Tuloy-tuloy ang support natin sa ating Pangulo and prayers para sa kanyang health. Of course, sa kanyang kaligtasan araw-araw. Kasama ang sekretary niya, yung mga lahat, ang buong administrasyon ng Marcos. At sama natin sa prayers ang ating bansang Pilipinas. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayaw natin ng gulo, di ba? So yun guys, see you again on my next upload video. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. Eto na. May this assistance sow the seeds of hope and cultivate the fields of opportunities so that together we reap the harvest of shared prosperity. Mr. President, we welcome you and thank you immensely for your visit, your kindness, and your generosity. Welcome. Maraming salamat po, Mayor Petilla. Ngayon, atin namang tawagin si Governor Carlos Jericho L. Petilla. I'd like to greet, of course, our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At lahat ng kasamahan, mga secretaries, local officials, national officials, magandang hapon sa ating lahat. This will be short. Pakwentuhin mo lang ako ng maikli lang na kwento. Kung okay lang, Mr. President, ikukwento ko, yung 2 years ago, nag-usap kami ni Presidente, tumatakbo pa siya noon. Pumunta kami ng Bacolod. Wala naman akong hiningi. Sabi ko, mag-alyansa tayo, pero isa lang hinihingi ko. Huwag mong pababayaan ang Leyte. Kasi taga-Leyte ka rin. Mama niya yata si Madam Imelda. Kaya ngayon, maraming umiikot. Bakit? Kasi tatakbo ng kung ano-anong posisyon. Ikot sila ng ikot. Bisita sa atin, bisita sa mayor. Pero si Presidente, eto, ikot ng ikot. Hindi naman siya tatakbo. Ang ibig sabihin lang yan,
umiikot siya dahil hindi kampanya, tapos ng kampanya niya. Umiikot siya para harapin kayo at suklian yung suportang binigay ninyo sa nakaraan na eleksyon. Ang pag-ikot niya ay serbisyo, hindi kampanya. Tama. Oh, yung mga nagsasabi dyan. Gusto ko sanang sabihin na pag may tulong ka, unahin mo at damihan mo ang Leyte kasi taga Leyte ka. Kaya lang maraming hindi taga Leyte dito. May taga Davao, may taga Valenzuela, baka magalit. Lalo na kasi nasa telebisyon tayo, marami akong makakaaway. Pero ang sasabihin ko na lang, unahin mo kahit papano ang Leyte kasi ang nanay mo taga Leyte. Si Madam Imelda Marcos. At pag hindi mo inuna ang Leyte, baka magtampo ang nanay mo. Kagaya ng pagtatampo ng nanay ko pag hindi ko inuuna ang bayan niya. So, Mr. President, maraming salamat sa pagbisita mo uli sa amin. Maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo. At higit sa lahat, maraming salamat at lahat dito sa Pilipinas, hindi lang sa Leyte, natutugunan mo ang ating mga problema. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Governor Petilla. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mr. President, damo-damo nga salamat. Salamat madamo sa pagkanandito sa Palo, sa Leyte, sa lalawigan ng Leyte. Kaya sa totoo lang po, hindi ka naman bisita dito. Tiga rito ka naman. Kaya homecoming talaga to. Kaya nalilipay. Good. Lahat ng mga Leyteño at ng mga waray. At siyempre naman sa lahat ng mga ating mga leaders dito sa buong rehiyon at saka yung mga national leaders, damo-damo salamat din kay lahat itong mga programa na inalalatag ngayon, yung mga AICS, mga tupad, ito yung presidential assistance para mga magsasaka at sa mga isda ay talagang napakaganda. At tama po yung sinabi ni Governor. Pero sa totoo lang, tuloy ang kampanya. Tuloy pa rin ang kampanya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kampanya kontra sa gutom, kontra sa hirap, kontra sa sakit. Kaya nandito po siya bilang isang waray, bilang isang Leyteño at pinapakita niya sa buong Pilipinas kung paano siya ay maglilingkod. Kaya ito po, lahat po sinabi niya sa kampanya, kaya nalilipay tayo lahat at papasalamat kami po lahat sa iyo po na waray kapoy sa paghahatag ng serbisyo sa mga Pilipino. Mabuhay ka, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, para sa inyong introduction. Please, magsilpo po tayo. Kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet member at dahil po kapag kami ay gumagawa, meron po kaming approach kung sabihin sa ating pamahalaan ngayon. At ang tawag dito ay whole of government approach. Lahat ng pamahalaan ay kasama. Kaya po dahil ang mga programa na aming ginagawa ay hindi lamang iniiwan sa isang departamento, kundi sinasama natin ang lahat ng mga iba't ibang department na makakatulong para maging matagumpay ang programa na ito. Kaya po kasama natin ang ating mga cabinet secretary. Unahin natin ang Department Secretary ng Department of Agriculture at sila ang lead agency dito sa ating programang ginagawa. The Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang siguro ito yung lagi ninyong nakikita
kapag tayo ay may problema, pagka tayo may kalamidad, pagka magkabaha, pagka may bagyo, pagka nalindol, pumutok yung bulkan, ay silang lagi nating tinatakbuhan. Ngunit, hindi lamang para sa kalamidad na ganyang klase ang itong department na ito. Ito ay para sa lahat na naghihirap. Kaya ito ay parang ginawa natin itong programa ito dahil sa aming pananaw, ganun din ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. At pareho na rin ang kanilang lagay, kagaya ng mga tinamaan ng mga bagyo. Kaya po nandito ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po, kasama din po natin. Dahil po, lagi ko may pinapaliwanag, hindi po maaring magawa ng ating national government ang mga programa na ginagawa natin kung hindi maganda ang pagsasama at ang ugnayan sa gitna ng local government at saka sa national government. Totoo naman po. Kasi kahit na pagka nasa Maynila kami, kahit napakaganda ng plano namin, kahit napakaganda yung aming naisip na programa, kung hindi maganda ang coordination kasama national government at saka local government, hindi po maibababa. Ang programa hindi mararamdaman ng taong bayan. Kaya napakahalaga, napaka-importante po na maganda ang ugnayan na yan. At ang nangunguna para sa ganyang klaseng coordination ay ang ating Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Andito rin po ang ating Secretary, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Batiin ko rin ang ating mga representative, the latest 2nd District Representative Lolita Javier, the 3rd District Representative for the Province of Leyte, Representative Ana Victorio Veloso Tuason, ang ama ng lalawigan ng Leyte, Governor Jericho Petilla. Andito rin po ang ating mga kasamahan na governor na the Southern Leyte Governor. Nandito po Southern Leyte Provincial Governor, Governor Damian Mercado. At nandito nag-representing Biliran Province Vice Governor Brigido Caneja. Ang ating host para dito sa ating programa ngayon, ang Mayor ng Bayan ng Palo, Mayor Remedios Petilla. At ang pinaka-importante na bisita dito ngayon ay kayo po ang ating mga beneficiary para sa ating mga tulong na ibibigay ngayong araw na ito. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, distinguished guests, maayong adlaw sa inyo tanan. Nagtitipon-tipon po tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Biliran. Ang nagdaan na El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli sa para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa
doon sa mga ibang programa na ibinibigay, yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance, yung DSWD, may binibigay ang assistance, pati DILG, ay meron din sa sariling programa, kasama rin ang DOLE, ang DTI, para naman, lahat nga, kagaya ng aking sinasabi, ay lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit, nung tinitignan namin, at tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, ay sinabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, siguro, kung makahanap pa tayo ng pondo, eto, magdagdagan pa natin para mas maganda, mas malaki ang magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na tig 10,000 na tulong para sa mangingisda at sa kanilang at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito. Bukod po rito, magdadala po kami ng marami pang tulong at saka iba't ibang serbisyo. Una po riyan, ang 5 kilo ng bigas para sa bawat na dumalaw sa ating ngayong araw na ito. Galing naman sa opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso para sa 1,500 benepisyaryo mula sa inyong 3 lalawigan. Wow. Narito din po. Nandito rin po ang DOLE upang mamahagi ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Ang TESDA naman ay may handog na higit 305,000 piso para sa training allowance para sa pagsasanay ng ating mga magsasaka na nais maging healthcare workers. Mamamahagi din po sila ng 20 starter toolkit para sa pagsasanay ng ating mga benepisyaryo at mag-aalok ng enrollment para sa ilang technical vocational program, mga TechVoc program po natin ng ahensya ng TESDA. Kasama din po natin ngayon ang ating mga TESDA scholars at saka farm schools na nagpapakitang gilas sa kanilang mga natutunan at mag-aalok ng ilang produkto. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Wow. Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher, yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan. Ngunit nandyan po ang iilan, hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para maipakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain feeds at 500 manok. Wow. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko rin ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy ng pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin
nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga, matagal na nilalakad ng Speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod dito, nandyan din po ang Tacloban City Causeway na magpapabilis ng biyahe mula sa syudad papuntang paliparan. Ang sabi sa akin na kapag natapos na ito, mula sa airport hanggang sa City Hall, 5 minutes na lang daw. Ngayon, mahaba-haba ng konti, pero pagka matapos na yan, napakabilis na ng daloy ng trapiko, hindi na dadaan doon sa coastal road, kung hindi, papasok na diretso na sa City Hall ang baba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na... Guys, narinig nyo? Sabi ko sa inyo sa bawat region at probinsya na pinupuntahan niya, lagi niyang in-announce ang kanyang mga proyekto. Tapos sasabihin ng mga dides, walang proyekto ang Pangulo. Ano yan? Magic ka agad? Siyempre, under construction pa. Kayo naman, malinaw naman siguro yung sinabi niya, diba? Kasalukuyang ginagawa. Maghintay kayo. Sunod-sunod na yan matapos. Huwag kayong kumuda pag wala kayong ebidensya. So yun guys, congratulations sa mga taga-Leyte. Yan. Well, ayan tunghayan natin ang pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka, sa mga fisher folk. Naku, sana all guys. So shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Guys, anong kapalagayan nyo? Ako, masaya.